Mayong aga mga utod, mga inigugma sa inyo tagsa-tagsa ka mga puloy-an, ika-pito na sa 14 ka adlaw sa nga ang aton syudad kag ang aton nga probinsya ginpa idalom sa enhanced community quarantine. Bauti sino lang dra ang gagawa sa inyo. Ang tanan wala labot sa may pass, amo lang makagawa. Hindi man na pwede mapasaylo sa iban. Kung sino lang ang gintagaan sang barangay sang pass, amo lang ang makagawa. Bauti ginakapoy na kamo. Pitol pa lang kadlaw, may 7 pa kadlaw nga nabilin. Pero kapasalamat ako sa Ginoo nga makaupdanay kita sa sining aga sa sining adlaw Abril ika-5. Mga muyo kita. Amay namon nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw naghatag sa amon bilang dulot. You have given us a gift, another gift of this day. Nga buhi pa kami, kag may kayunan pa kami nga magdayaw sa imo, magsimba sa imo sa espiritu kag kamatuoran, maghimaya sa imong ngalan, pangamuyoay sa kada isa, kag mag-enjoy sa imo presensya, kag magpadungog sa imo, magtuon sa imo pulong, kag magpamati sa imo tingog. Nagapasalamat gid kami sa imo kay kahibalo kami nga ginahikot nimo ang tanan sa amon ikaayo. Kami nga ginpalangga mo, kami nga nagapalangga man sa imo in response to your love, kag sa imo man nga bangod man nga gintawag nimo kami sa kaluwasan, gintawag nimo kami sa area sang sa process of sanctification, gintawag nimo kami sa pagpangalagad sa imo, kag nagakabuhi suno sa tinutuyo nga ginluwas nimo kami, kag sa idalom sang imo pag-inakop, bangod sang imo kaluoy kag grasya, kag para sa imo kadayawan kag kahimayaan. Nagaampo ako sa utod ko, o kon sa mga utod ko nga may mga ginabatyag, o kon may mga problema sa sining nga kahigayunan. Ginoo, please ipabatyag, ipahayag ang imo kagamhanan kag ang imo pagkamabinugayon kag pagkamahigugmaon sa iya o kon sa ila sa sining nga kahigayunan. Nagapasalamat kami kay ikaw nga Dios, nagapamati sa mga pagpangamuyo, kag ikaw nga Dios nakahibalo kag nagatamod sa kinanglanon sang imo makanakan. Nakahibalo ka kag nagabantay sang mga nagakahadlok sa imo. Lord, ari sa sining kahigayunan, minatugyan namon ang amon pagtipon, ang amon pagtuon sa imo pulong nga pangayo gid kami kaalam. For in Jesus name we pray. Amen. Ang aton pagtuon sa libro sa Pilipos, aton pagapadayonon sa sining adlaw. Kag from the verses that we're going to read, so we will be able to see this. We have to be prayerful as Christians nga who have grown mature sa pagsalig sa Ginoo, to be prayerful sa pagkamangin mapinangamuyoon in behalf of others, even in our difficult circumstances. Te amo ini mga kauturan ang natun-an ni Apostol Pablo sang ginsulat niya, ang iya sulat sa mga Kristohanon didto sa Pilipos. He was wrongly accused some 3 to 4 years ago, earlier. Amo na nga ara siya sa bilongguan sa sina nga kahigayunan. So he was currently in Rome. Nagahulat-hulat siya sang hearing sa tubangan sang Emperor Nero at the time, and he was hoping to be released after his case is heard. Pero he was also being realistic, kay daw dugay na nga wala gid nagpabatyag ang emperor, daw wala gid interest sa iya kaso. So he was
also being realistic at the time, he could possibly face death sentence. Kag amo na ang iya ginmuno sa Philippians chapter 1:19 and 20. Amo na kabudlay sang kaimtangan ni Apostol Pablo, ang matutom nga apostol, matutom nga alagad sa Dios, matutom na ha, pero hindi siya immune sa mga pag-antos. Ang paglantaw gani ni Apostol Pablo sa iya mga pag-antos bangod sa kausa sa mambalita, bangod sa ngalan ni Kristo, amo ang pag-share sang pag-antos ni Kristo Jesus. Of course, why man siya gasiling nga ini kabahin sang pag-antos para sa pagluwas, kundi ginisip niya nga pribilehiyo nga magmangin participant sa pag-antos ni Kristo. Ang pag-antos ni Kristo nga amo iya ang para sa redemption o kon para sa kaluwasan o pagtubos naton nga mga makasasala. To make matters worse, si Apostol Pablo at that time may mga tao nga mga unscrupulous nga envious sa iya kag sa iya ministry. Ang pagwali sa mga balita, very envious and contentious. Sa bagay nga sila paninguha nga paantoson pagid, dugangan pagid ang distress ni Apostol Pablo paagi sa ila pagwali sang maayong balita ni Kristo. Sa bagay nga si Pablo ay nag-react sa ila nga attitude of envy kag contention, kundi nagpasalamat pa siya sing labi bangod nga bisan paano kag sa ano nga klase sang motibo nawali si Kristo. Kaya amo nang kabuhi ni Apostol Pablo, amo nang kalipay sa nga tagipuson, amo nang iya pagtawag ang pagwali sa kay Kristo, kag patinanta amo ina ang aton calling bilang Kristohanon. We are Christ's witnesses. Wala kita sang mas noble pa nga pagtawag, noble nga trabaho, kundi nga ipalanyog, ipasanyog, ibantala si Kristo, ang mensahe sang mambalita ni Kristo. Di kon pigaw-pigaw lang ini nga tao ni si Pablo, no? Kun abi pareho siya sa aton bauti ini nga mga bagay nga nag-cause ang distress sa iya, amo ni ang mga bagay nga nagdala sa iya sa punto nga pareho man siya sa iba, nagapanic, paranoid, kag depressed na, stress na, kag waay nakalipay. But that was not the attitude and that was not the response of the Apostle Paul to his particular circumstance. In fact, in pahayag ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Pilipos, ang iya kalipay nga nagnangin motive, background sa iya pagsulat, because the main and the major theme of Philippians is of course the sufficiency of the Lord Jesus Christ. So Paul rejoiced in the midst of these bad circumstances. Nagkabuhi siya sa tinutuyo beyond the common routine, the common stuff of daily life. Kay nagkabuhi siya sa nga nagadumdum sang eternidad. He lived a life with eternity in view. Dapat magmangin pariyo man kita sina. So, last Sunday, we pointed out that the Apostle Paul had foundational reasons that enabled him and encouraged him to be joyfully thankful and to be thankfully joyful. He was a firm believer of the sovereignty of God and the sufficiency of Christ and the ultimate purpose why he gave his children life, not just eternal life, but abundant life. May tinutuyo siya. So amo nang aton naton sa nagligad that regardless of what circumstances
that might find ourselves at any given time, we can still find reason to be thankful and to be joyful. Hindi kita pareho sang iban. Let's remember again our position in the Lord Jesus Christ. Let's remember who we are in Him. Di tagid na pagkalipatan. Sa tinion sa mga pagtilaw, dapat ginapakita naton paagi sa pagtugot sa Balang Espiritu sa paggiya kapag tuytoy kapag gahom sa aton nga lain kita sa iban. We are distinct. We are different from others. Kung ang iba niya nagasala na, kita iya nagapasalamat kag nagakalipay sa gihapon. Hindi tungod kay nagakasadya sila nga kita nga nagakapatay ng iban o kung nagantos ng iban. No. Hindi. Kundi bangod nga kahibalo kita nga kontrolado sa Dios ang tanang sitwasyon kag may maayo siya nga tinutuyo nga agina tugutan niya ang mga bagay pareho sina. Dira kita nagakalipay sa Dios nga aton gina saligan. We can always place our confidence in Him. Sa verses 9 to 11, ini nga mga bersikulo nagaunod sang specific nga mga pangabay ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Pilipos. Ini nga pagpangamuyo, kaangay sang pagpangamuyo nga makita naton nga ginsulat sa New Testament, nagahatag sa aton sang manami nga modelo, ehemplo, pattern kung paano kita magpangamuyo sa isa kag isa, para sa isa kag isa, o kung paano kita magpangamuyo para sa iban. So sa sini nga pagtuon, kabay pa mag-enjoy kita, kag kung may pamangkot kamo, hindi man kamo kapamangkot sa inyo nga gadget o kung sa inyo television, ti ma-text lang kamo o kung magpamangkot sa tupad nimo, kay base makasabat siya sang imo pamangkot. Basahon naton ang Philippians 1 na 9 to 11, siling sang kasulatan, siling ni Apostol Pablo. In this I pray, Apostle Paul speaking, I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Verse 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense, till the day of Christ. Ara naman ang day of Christ. Verse 11, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. May the blessings of the Lord be upon our reading of His holy word. Ang pagpangamuyo. Ano ang pagpangamuyo? Ang pagpangamuyo, ang term nga pangamuyo o kon prayer, halin sa Grigo nga pulong, prosyokomai, nga pwede nimo ma-translate toward to wish or to pray sa, ang pag-wish sa, ang pagpangamuyo sa, siyempre ang pagpangamuyo sa Diyos. So prayer is coming before God and presenting our requests before Him. Dali lang si Apostol Pablo nagapangamuyo. Hindi bala siling niya sa verse 6 nga ang tanan kontrolado sa Dios. Sa bagay nga tumano niya ang iya nga gintuyo kag kun anong ginsugdan niya nga maayong buhat nga ginhimo, tumanon niya kag tapuson niya. Nga kinanglan pagid kita nga magpangamuyo sa presente nga panahon para sa isa kag isa. Pati na naton mga kauturan nga ang pagpangamuyo ni Apostol Pablo hindi lang niya nga daw whims, daw parts ang iya lang nga emotional sentiments. Hindi. The prayers of the Apostle Paul are founded solidly on the biblical and theological truth, which of course should guide the expression and desire of his emotions. And that we will be examining today as we study the content of the prayer of the Apostle Paul. So, ang pagpangamuyo ay expression of what
he would desire to happen, and given to the one, then that is God, who can make that desire come true. Ang pagpangamuyo amo ang paghandom sang ang ekspresyon sang kun ano nga ginahandom sang isa, nga igahatag sang isa o kon sa Dios, nga amo lamang ang makasarang sa patigayon sa pagtuman sa sina nga handom. Ini kasiguruhan, ekspresyon sang kasiguruhan nga ang Dios nagasabat sa mga pagpangamuyo ayon sa iya kabubuton sa kamanggaran, sa paagi sa kamanggaran sa iya bugay kag para sa iya kahimayaan. Ang pagpangamuyo sang Kristohanon wala nagabag-o sang kabubuton sa Dios. Ang pagpangamuyo naton kapayagan nga kita nagasalig sa Dios. Kapayagan nga sang-ayon kita sa iya kabubuton, kag kun anong iya kabubuton amo na ang iya pagapatagiyonon kag nagapasumiter kita. Pero nga ang kinalan kita magpangamuyo kay ina ginsugo sa aton sa kasulatan. Kag ina kapayagan nga kita nagakilala nga kun wala siya, wala man kita sang mahimo. Amo na nga nagapangayo kita bulig sa iya. Nagapangayo kita sang kapayagan sang iya providensya sa aton nga mga particular nga mga sirkumstansya sa anuman nga mga tinion sang aton pangabuhi. Why should we pray? Because that is the way by which the sovereign God invites men to take part in His work. Amo na si Pablo, kakilala nga ang Diyos soberano, kakilala man siya nga ang Diyos may kabubuton, pero sa gyapon si Pablo nagpangamuyo para sa mga Kristohanon dito sa Pilipos. That is to set in order the balance of God working through men, even while men respond to God's will within their own lives. So there are two truths that are not contradictory to each other, but they are complementary. Naga-complement sila. Ang doktrina, ang pagtudlo sa kasulatan nanungod sa pagkasoberano sa Dios, kag ang ikaduha, ang pagka-responsable sa tao. God's sovereignty and men's responsibility. So, ang Diyos, in this particular prayer, works to glorify Himself by bringing His people in Philippi into maturity. Mabudlay, no? Mabudlay hangpon. But again, these are not contradiction. This is but a mystery. And this mystery is in the holy, infinite, sovereign God who not only allows while lang siya nagatugot, but He takes pleasure, nagaupo ng ikalipay, in involving even His sinful but redeemed, ang iya mga tinubos, ang iya finite creatures to take part sa pag-accomplish ang iya tinutuyo kag pagdala sa iya sang kahimayaan. So while this is a mystery to us, kulabos ang aton kaalam, and yet it is no contradiction to our infinite, almighty Father and Creator. So we are commanded to pray. Si Pablo nagpangamuyo, dapat kita mangin mapinangamuyoon man. Kag pwede kita magkapangamuyo para sa isa kag isa o kung para sa iban. Ano ang mga specific requests ni Pablo para sa mga Kristohanon dito sa Pilipos? So, we will look at the specific requests for the believers in Christ, the desires, specific desires for God to do in their behalf. Ang himuon sa Dios, ginahandom ni Pablo, ang himuon sa Dios para sa ila. Anong handom, anong wish, anong pangamuyo, anong pangabay ni Pablo para sa Kristohanon, mga Kristohanon dito sa Pilipos? Number 1, nagapangabay siya, nagahandom siya, pangayo siya sa Dios nga sila buligan nga magbugana pagid sa ila paghigugma. Magbugana pagid sa ila paghigugma. And that
is what chapter 1 verse 9 of Philippians would like to tell us, that the Christians in Philippi may abound in love. Sa amo man nga bagay, amo maning pangamuyo ko para sa imo. Utod ko sa Maranatha Baptist Church o kon sa iban man nga mga kiglisyanan, sa utod ko akon isig ka Kristohanon nga ikaw kag ako magtubo pagid, mag-awas-awas sa aton pagigugma. Anong siling niya sa verse 9? Paul said, "In this I pray." Amo ini ang akon pagpangamuyo, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. That you may what? Love. That your love may abound yet more and more. Ang pagigugma dira hindi eros, hindi man gani storge, hindi man gani phileo, kundi agape. That is the kind of love, the kind that is committed to sacrifice. The committed sacrificial love that extends itself for the best interests of the one being loved. Ang paghatag kag pagsakripisyo, sang pagsakripisyo sa isang nga ginahigugma. Hindi lang niya paghigugma nga daw balat tiyagon lang. Fond feelings of affection nga daw mo nang ginagamit sang masami. Nga kag description sang masami nga ginagamit nga pulong nga love o kon paghigugma. Amo ining paghigugma sa Dios nga ginpaambit niya sa aton. This is the love that God has for us, and which His believers are to have for others or for one another. Hindi bala ini makatilingala nga mahibalan that we can be even more like our Lord Jesus Christ in loving one another? We can be like the Lord Jesus Christ. We can be even more like the Lord Jesus Christ in terms of loving one another. Anong pamuyo ni Pablo? Hindi lang sila mag-settle o kung magmanging kontento kung ano nga klase sang pagigugma nga may ara sila at that time. Kay balo si Pablo nga may ara na sila sang amuna nga klase sang pagigugma. Gin-expressar, gin-display, gin-demonstrar na nila sa madamo lang nga mga pamaagi ang ila pagigugma, ang ila pagigugmang Diyos nun. Pero ang pangamuyo ni Pablo, do not just settle. Hindi lang kamo mag-settle for where you are at. But you still can abound even more and more, even more and more. Sobra pagid in loving each other so that others might see the Lord Jesus Christ living in you and know that we are Jesus' disciples, and they will know that we are His disciples by our love for one another. That is the essence of Paul's prayer for the Philippians. Ang pagigugma nga wala lang ginahambal, ang pagigugma nga wala lang ginapatikal, hindi lang sa pulong kundi sa buhat man. Pero in what area nga dapat magtubo sila? Haraging kuritan ko na. In knowledge and in all judgment. Ano nga mga areas sa diin ini nga gugma mag-awas-awas o kon magtubo, mag-increase o kon sa aton karon tinaga mag-level up. Number 1, in real knowledge. Real, true knowledge. Ang pulong nga ihibalodra ti may gnosis kag epignosis. Ang pulong sa original hindi gnosis nga amo man ang knowledge mana paghibalo kilala, pero epignosis nga suno sa kay Thayer, this is the true knowledge of things ethical, things divine. Ang matudtuod nga paghibalo o kung pagkilala sang Diyos
kag sang kamatuoran nga naga-affect sa pagpangabuhi. Ang precise, ang correct nga ihibalo nga ginagamit diri amo ang ihibalo sang kamatuoran sang pulong sang Dios. Ang ano nga klase man sang pagigugma nga wala napundar kag wala nagatubo suno sa mga kamatuoran nga ginpahayag kag ginpasulat sa Dios. Sa standards nga ginhatag sa Dios sa kasulatan will be less than the love that Paul is talking about. So that is not the kind of love that Paul is talking about here. The knowledge here is not just the academic pursuit of information or pursuit of doctrine, o kung hindi lang knowledge nga ginadiskusyonan kag ginaposes. But this is the real knowledge that has to do with the truth, with the revelation of God and the application of that truth or that revelation of truth in ordinary life, ethical, no? In which, and in turn, is the foundation of the true love, the truth, the standards, the moral standards of God. So Paul wanted the Christians in Philippi to abound in that kind of love. So ina nga klase sang gugma, hindi bulag. That's the real love, which is based on knowledge, on the knowledge of God's revealed standards, moral standards, and truth. The real knowledge that Paul speaks of here must have an application in ordinary life, which amo na nga ethical, which in turn is the foundation of the kind of love that is true. Second area, siling Apostol Pablo, that love must grow. That kind of love, that committed sacrificial love must increase, magtubo, mag-level up, mag-awas-awas, more and more and more. Ginsulit gid ka pila ka beses for the sake of emphasis. Sila niya inaman magtubo sa area sang judgment from the original aesthesis nga ang kulugan sina sang judgment nga na moral discernment in ethical matters. Moral discernment. That means nga ang handom ni Apostol Pablo nga sila magtubo, mag-awas-awas ang ila paghigugma sa tanan nga kaalam. Ang kaalam necessary kinahanglanon para mag-aplikar sang paghigugma nga dapat magtubo, dapat mag-level up. So, all discernment is the wisdom necessary to apply real knowledge to the situations of life. Ini nga klase sang kaalam, nagahatag sang insight, nagahatag sang perception para maintindihan mo ang application sa matutuod nga pagkilala or ihibalo in a way that cannot only judge, hindi lamang siya maka-discern sang maayo kag sang malain, the good and the bad, pero maka-discern man sang kung ano ang maayo, kung ano ang mas maayo, kag kung ano ang pinaka-maayo. Kung ikaw Kristohanon, dapat nakahibalo ka na kung ano ang maayo kag hindi maayo. Pero ina nga klase sang kaalam, discernment, nga nagahatag sa imo sang insight kag perception, ihibalo, kaalam, pagkilala, ang pagkilala kung ano ang better, anong mas maayo, kag kung ano ang best, ang pinaka maayo. So that is the discernment that allows us believers to not only judge between a true and a false teaching, but also the best way in which to demonstrate the love of God to one another. May mga tsimpong ang Kristohanon, kag ang paghigugmang ginapahayag is best demonstrated pagi sa iyang pagka-compassionate, pagi sa comfort nga ginahatag sa iban, encouragement sa iban nga nagakinahanglan sini. At other times, amo maning nga klase sang kaalam nga nagatudlo kag nagahatag sang
nagahatag sang idea para sa Kristohanon sa pagpahayag sila nga gugma paagi sa practical exhortation and even reproof o kon rebuke. So amo na ang klase sang pagigugma, amo na nga klase sang kaalam nga kinahanglanon naton sa pagdemonstrar sang pagigugma nga nagatubo. Christian love that is abounding more and more will be founded in real knowledge and be applied with all discernment. Ang foundation niya, the truths revealed by God in the Word, the moral standards, the theological, biblical moral standards, kag ang iyang application dapat may discernment. Pwede nga wala sa discernment, no? Bisan paano lang. Hindi amo na ang luyag ni Apostol Pablo. May mga pagpahayag man sang pagigog mga out of place. Out of place. Ubo palangga kugid ng akon bata. Amo na nga kung ano ang luyag niya, ginahatag ko. Hindi na matuod nga pagpalangga. Kaya gina-ispong mo siya, gina-spoil, gina-pamper. Kung anong iya whims and caprices, amo nang ginabusog mo, ginagratify mo. Later on na, actually, ginapatubo mo sa iya, hindi ang iya pagka-selfless, kundi ang iya pagka-selfish. Later, kung hindi mo na mahatag ang ginapangayo iya, kontrahon niya pa ka. Kag instead nga mangin mapinasalamaton siya sa imo, tapat pa nga kontrahon niya kag laiton niya ka. So dapat mangin discerning ka man kung ang pagpahayag sang pagigugma ang pagamalan. Okay? So that's the first one. That's the first prayer request of the Apostle Paul para sa mga Kristohanon dito sa Filipos. Kag hindi lamang sa ila kundi para sa aton man. Kag amo ini ang pagpangamuyo sang tanan man nga mga munog pangabudlay, mga pastor sa ila tagsa-tagsa ka mga iglesiyanan nga ang mga kauturan sa iglesia magbugana, mag-awas-awas sa ila paghigugma nga nabase sa kamatuoran kag ginaaplikar in all discernment. Number 2, ang pangamuyo ni Apostol Pablo para sa ila sa mga Kristohanon dito sa Filipos, that they also may approve the best. Amoy nang ginasugid sa aton sang first part sang verse 10 of Philippians chapter 1 aton basahon. Philippians 1:10 nagasiling that ye may approve things that are excellent. That ye may approve the things that are excellent. Nano ang kahulugan sinang pulong verbo nga approve. Inang pulong nga approve halin sa original dukimadzo nagakahulugan able to discern, able to judge, able to prove. Imo mapamatud-an, imo ma-testingan, imo mahukman. Di sa classical Greek, ina nga pulong ginagamit gidman para sa pagtest sang metals. Para pamatud-an kung bala puro o kon pikoy, puro o kon peke, pure or fake ang metal, o kon sa bulawan man. And even in Luke, may ara kita example in the New Testament, in Luke chapter 12. I think that is in verse 56. It is used, the word approve is used of interpreting or judging the appearance of the earth and sky in predicting the weather. Maglantaw ka sa langit. So ginagamit mo maulan o kon hindi. So mag-interpret ka. So the idea here nga gina-carry sang pulong nga approve, amo ang idea sang pag-investigate o kon pag-test o kon pag-determine. Ano dapat ang aton i-test? Ang mga bagay-bagay nga excelente. We need to investigate, we need to test
things that are excellent. Ano ning excellent things nga ginahambal ni Apostol Pablo diri? That phrase, excellent things, refers to that which is of superior value. Superior value. So, sa liwat, hindi lang ka nagalantaw kung bala ang isa ka bagay malain, kang isa ka bagay maayo. Kag kay balo ka mag-distinguish nga inang bagay malain na, kag ini maayo. Hindi lang amo na, kundi kabalo ka man mag-distinguish sang better sa best sa imo kurso sa imo pagkabuhi adlaw-adlaw. So si Pablo nagatudlo, si Pablo nagasiling nga ako nagapangamuyo para sa inyo nga kamo makahibalo sa paghibalo, makahibalo sa paghibalo kung ano ang mga bagay nga may superior value, things that are excellent. Dapat amo na ang mag-akupar sa inyong mga panghuna-una along with what is true, what is honorable, what is right, what is pure, what is lovely, what is of good report, and what is praiseworthy. Can you think of the verse? Philippians 4:8. Amo nang ginahambal ni Apostol Pablo. Things that are excellent, things that are superior in moral value, dapat amo na ang mangin sa huna-huna kag tagipusoon sang mga Kristohanon. So samtang ikaw utod o abyan bilang Kristohanon nagatubo, nagamature, nagabugana ka man, nagabugana, naga-level up ka sa imo pagigugma nga napundar sa matutuod nga pagkilala, matutuod nga ihibalo sang mga kamatuoran nga ginpahayag kag ginpasulat sa Dios sa kasulatan kag gina-aplikar nimo in all, with all discernment, ina siya mag-result sang kapabilidad o kon abilidad o kon ikasarang sa pagtipig sang imo huna-huna nga naka-focus sa pag-figure out kung ano ang mga pinaka-importante nga mga butang nga dapat naton himuon kag ano ang aton best response sa anuman nga mga sitwasyon o kung sirkumstansya nga ara kita. Even in this particular situation that we are in right now, today, ano ang malain nga pamaagi sa pag-react o kung pag-address sa sitwasyon? Dapat kay balo kita sina. We need to test. Ina malain na, hindi na amo. Ang pagpanik, hindi na amo. Ang pagkahadlok nga naga-overwhelm, well, again, the fear of God causes other fears to die. Kung nagakadlo ka sa Diyos, huwag ka na sa iban nga kadlukan pa. Of course, there is that positive, healthy, productive nga klase sang kahadlok nga nagahatag sa benepisyo. Pero kung ang kahadlok, ang negative feeling nga na-terrify ka, na-scare ka, amo na magugakom sa imo, magkontrolar sa imo, ti hindi na healthy, counterproductive na hindi na gift halin sa Dios. Kay nagadala na sang kalainan kag wala sang dulot halin sa Dios nga tuyo ya nga magdala sang kalainan. So dapat kay balo ka. Hindi na eksakto nga pamaagi. Ari eksakto nga pamaagi. I should live in faith. I should not live by sight. Hindi ko magpadala-dala sa akon mabatian o kon mabasa sa Facebook o kon ano manda sa Dios. Dapat ang paghidait nga ginhatag, ginbutang sa balang Espiritu sa akon tagipusoon, bangod nga nagbutang ako sa akon konfiansa sa iya kisaya pulong kasi mga saad, matutom ang Diyos, wala nagapabaya ang Diyos. Ang silinga sa akon, I will just throw off or cast all my cares upon Him because He cares for me. I think that's not only good a response, but that is the best response to my given situation which I am in right now. So, dapat kita nga mga Kristohanon kay balo mag-test, mag-discern, mag-investigate na ano ang mas maayo.
sa kurso sang aton pagpangabuhi dapat may ara kita nga kapabilidad o kung ikasarang sa pag-figure out what is most important bisan paso sa aton mga prioridad. Kabalo kita anong pinaka-importante, anong importante, mas importante, pinaka-importante. We should know how to judge things, and we should know have the capability to see what's best and what is the best way to respond to any given circumstance. So, pwede mo i-rank ang importance of the various things na kailanlaing nga mga bagay nga pwede mo paminsaron, pwede mo himuon. You analyze the situation, ang mga sitwasyon mo to determine the best way to do what is good, to do what is right, and even to do what is best and beneficial for others. First na best. Kung best para sa imo, kay nagahingo-hingo ka, o kung nagaubo ka, o kung nagasipon ka, o kung may ginabatsyag ka, to stay at home, to remain isolated or insulated sa imo balay, and if that is the best way for you to serve others, then do it. Do it. Do it. Mo na kay amo gid man ang ihambal sa imo sa mga medical personnel, mga medical health kag iban pa nga mga health workers, doctor, nurses. Sa nga expose ka sa imo kagalingon sa iban kag mawaan pa sila. Kay invest nga mag-serve ka sa ila ay tapat pa nga naglala. So you should use your mind, your God-given wisdom. Sila ni Pablo, dapat magtubo kamo da. Dapat magtubo kamo sa inyo kapabilidad sa pag-investigate, sa pag-test sang mga bagay-bagay nga hindi lang kamo kahibalo mag-discern sang maayo kag sang malain, kundi kahibalo kamo mag-discern sang maayo, sang mas maayo sa maayo kag sang pinakamaayo sa mas maayo. Kabay pa nga klaro ina. Utod kabalo ka mag-weigh, mag-rank. So there are just many tough situations in life in which examples could be made to demonstrate the idea of determining and acting upon what is the most important, what is of superior value, and what is the most important. Ang pagpangamuyo ni Pablo, nga dapat magtubo kamo sa amon na nga klase sang kaalam. Ang Diyos ang nagahatag sina. Kung sino ang nakulangan siling ni Santiago sang kaalam, magpangayo siya sa Diyos nga maalwan. Way pa nagapamasol, way pa nagadingot, kag way pa wala pa naghambal sang malain pagkatapos nga naghimo siya sa maayo, pareho siyang iban. Amo na mga kauturan. Amo na ang pangamuyo ni Pablo para sa mga Kristohanon, amo man na ang pangamuyo ko. Not only nga mag-abound sila sa pagigugma, kundi nga mag-approve sila sa mga bagay nga excelente, of superior value, or the most important things to think about or to do, or important things to do in order to serve others. And finally, this morning, pangamuyo praktikal ni Pablo para sa Kristohanon, mga Kristohanon dito sa Pilipos, is that they may appear fit before the Lord Jesus Christ when He comes for them in the future at any given time that we do not know. Jesus Christ coming, ginatawag diri the day of Christ, that's imminent. Huwag kita kabalo kung saan maabot na. Pero sigurado kita nga maabot ina nga adlaw. Antes ina matabo, antes ina mag-abot, dapat nagatubo kita kagamuning pangamuyo ni Apostol Pablo nga magmangin fit sila sa tubangan ni Jesus the moment He comes again. Amo na ginahambal sa aton sa second part sang verse 10 kag sang verse 11. Verse 10, that ye may approve things that are excellent, of superior value, the most important, that ye may be sincere and without offense till the day of the Lord Jesus Christ. Paano sila mangin fit sa tubangan ni Kristo? May ara sila nga mga
Christian traits, character qualities, Christ-like character qualities nga dapat gin-develop kag na-develop sa ila tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang una, ang gintawag diri ni Apostol Pablo, insincerity. Ano nang kahulugan sang sincerity? Halin sa original nga elekrenes nga nagakahulugan to be judged by sunlight. Sincerity, to be judged by sunlight. Hukman ka paagi sa kapawa sang adlaw. And that refers to something that is pure, putli, or sincere, without hypocrisy, sincere. And by analogy, honest. So, ang idea sang sincerity is honesty, integrity. So, sa sina nga character quality, dapat makapasar kita kag makayuhom si Kristo Jesus kung mag-abot na siya. That's an inner quality. Integrity, honesty is an inner quality. Ang mga unscrupulous nga mga businessmen sadto nga nagabaligya sa mga inferior nga mga baligya, ginabaligya nila ini sa mga lugar nga hindi masanag. May dim lighting. Kay kun ang ila produkto ginaplastar nila sa mga masanag nga mga butang, ang sunlight, ang silak sang adlaw, amo ang mga examine kag magapamatuod nga ang ilang nga mga ginabaligya inferior, may mga kasawayan, may mga flaws. Ano ang maga-examine? Ang silak sang adlaw. So through the sunlight, their product can be examined to be flawed. The flaw can be easily found by the sunlight nga nagasila. Example sina ang pottery, ang paghimo sang kulon kag kun ano pa nga mga pots nga ang iyas ning nga mga flaws, mga inferior pieces pwede nimo ma-cover upan. Kung ikaw potter, kung may ara nga buslot da ang imo kulon, pwede mo na masampaw-sampawan lang. Anong isampaw mo? Wax. Pwede mo masampaw-sampawan sang wax. Kung ara ka sa medyo hindi masanang room o kung lugar, hindi na makita nga may sampaw ang imo kulon, may buslot gani. Pero kung imo na silangon sa adlaw, then dira magmangin maathag nga may crack, kag may pirde, may buslot gali ang imo kulon nga ginabaligya. Pero hindi na makita kung ato lang ka didto sa dulong. Kung ikaw maalam nga manugbakal, dalon mo to anay sa gawa sang adlaw pagkatapos silangon mo kung ang kulon may ara nga crack o kung buslot kay kaginsampawan lang sang wax. Amo ina ang idea sang pulo nga sincere. Literally, it means without wax. Wala kandila, wax. Wala sang wax. Oh, we know what is wax. Ang kandila kundi it's made of wax. So nanong ginasiling diri ni Apostol Pablo? Dapat magtubo kamo sa kinaiya nga pag-abot ni Kristo Jesus mangin fit kamo sa tubangan niya. Sincere. What is that? Dapat ang quality sang honesty ara sa inyo na develop sa inyo mga kabuhi. If you are a true believer of the Lord Jesus Christ, one of the character Christ-like qualities na dapat ma-develop sa amo ang quality of integrity or honesty. Ang aton pag-deal sa iban should be able to without any examination, without any pretense, without any hypocrisy. So my question for you this morning, are you growing in the Christ-like character quality trait of honesty? Are you growing in honesty? Are you growing in that inner quality trait of integrity? Nagatubo ka ba? Amo nang pangamuyo ni Apostol Pablo para sa ila. Agud mangin fit sila. The second one is kinambal ni Apostol Pablo without offense. Aproskopos. Aproskopos nga ang kalugan
blameless, not causing anyone to stumble. Amo na ang without offense. By metaphor, nagakulogan nila, not leading others to sin. Not leading others to sin. Hindi mo mabuligan ang iban sa pagpakasala by your manner of life, by your manner of living. Siling ni Thayer, amo na. So this one has to do with blamelessness. Now, the inner quality, integrity, this is now the outer integrity, the manner of life in which ng Kristohano nagakabuhi, the one that should stand up to examination. Nga kung tanawon, pabalis, suli-sulion mo, wala ka sang makita nga valido nga rason para nga maakusar ka. So you can stand up to examination, and that kind of life will not lead others to sin. Hindi, do problema nga klase ang pagkabuhi na. Siya gani. Dugay na siya sa church. Gaten pa na siya gani, permi Bible study. Dali lang, gatudlo pa gani na siya Sunday school. Ga-attend pa na siya gani choir. Naga-intra pa na gani siya sa choir. Pero siya gani, gahimo sina. Ako, bag-o lang. Hindi ko ya maghimo. By your manner of life, you are not standing up to examination, and you're actually leading others into sin. So those things become increasingly evident in our life, sincerity, blamelessness, until the Lord Jesus Christ comes again. Ang problema kay way takabalo. But my question is, are you growing in these areas? When the Lord Jesus Christ comes today, what if He comes today? Will you be found honest? Will you be found blameless? And that's the question that I desire you to answer. Remember that we shall then be like the Lord Jesus Christ. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. Amo nang hambal sa 1 John chapter 3 verse 2. And that hope, that blessed hope, that living hope, should cause you and me, should cause us to what? Purify ourselves, to grow in moral purity. Or as Paul says here, to be sincere and to be blameless until the day of the Lord Jesus Christ. Again, true believers are to live honestly. If you're a true believer, you should live honestly and with integrity. The character that is without crack, without flaw. So these are the two character qualities that should increase in proportion in the love that abounds still more and more in true knowledge and discernment. So Philippians 1:11 for the final verse, siling ni Pablo, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ. Remember, samtang kamo nagatubo sa muna nga mga qualities, samtang nag-abound kamo sa inyo pagigugma, kang nag-exercise ni sa paghibalo, sa tanan, sa bugos nga paghibalo, pagkilala sang kamatuuran, kag sa kaalam, sa pag-aplikar sang kaalam, sa pagpahayag sang pagigugma, kag sa angkon sa kaalam sa paghibalo kag pagkilala sa mga bagay nga may superior nga value, bagay nga pinaka-importante sa mata sa Dios labi na gid, samtang nagahimo kamo sina, samtang kamo nagahandom kag nagatubo sa sina nga may area, kamo mampun-an man sang mga bunga sang pagkamatarong nga paagi lamang kay Hesukristo kag para sa kahimayaan kag kadayawan sa Dios. Now, this is the final specific result of that prayer actually made by the Apostle Paul. Kung ang persona ng Kristohanon kag ang buluhaton sa Dios sa kaluwasan nagsugod sa iya, kag ina nagapadayon nga trabaho sa iya sa presente nga pagkabuhi in sanctification, kag pakadto sa palabuton to the point of glorification, deliverance from the presence of sin, then dapat ang Kristohanon sa presente nagatubo sa
bunga sang pagkamatarong paagi lamang sa kay Kristo Jesus. We know that the fruits of righteousness can only be demonstrated, can only be displayed if a little one of Christ, if a follower of the Lord Jesus Christ is being filled by the Holy Spirit. So the Holy Spirit in the behalf of the Lord Jesus Christ produces the fruits of righteousness in the life of a submissive, obedient believer in the Lord Jesus Christ. That righteousness which we have been given, ginhatag sa aton, ginimpute, ginhatag, ginpasuklob sa aton at the moment of conversion, sa tinion nga kita nagsalig kay Kristo Jesus, and that is the positional kind of righteousness, will also be and must also be manifested in our lives in practical reality, practical righteousness. So the fruits of righteousness can only be displayed and happen as a believer keeps on abiding in the Lord Jesus Christ. Kasubong sang gintudlo, ginpahayag ni Kristo Jesus sa John chapter 15:4-6. Kung wala si Kristo, kag wala ka nagakuha sang sustenance and strength and nourishment, spiritual nourishment from the Lord Jesus Christ and your relationship and fellowship with Him, ay wala ka gid imo iya ikasarang. Sila ni Kristo, without me, ye can do nothing. You cannot bear the fruits of righteousness. And this is also the result of the filling of the Holy Spirit, as I said. But silingon, ko samtang may pangamuyo si Pablo kag ang mga alagad sa Ginoo sa mga Kristohanon nga mag-abound sila sa pagigugma, mag-approve sa mga bagay nga excelente of superior value, mag-appear sa kay Kristo Jesus nga fit sa pagkari, dapat kita magpaidalom sa pagpangulo, sa paggahom, kapag kontrolar sang balaan nga espiritu. Nanong katuyuan sinitanan? Ang katuyuan matag ginpahayag ni Apostol Pablo, tanan ini para sa kamayaan kag sa kadayawan sa Dios. Ang imo pagtubo para sa kadayawan sa Dios. Ang imo pagkabuhi para sa kamayaan kag kadayawan sa Dios. Ang tanan nga bahin sang imo kaluwasan nga ginpatigayon sa Dios sa imo kabuhi para sa kadayawan kag kahimayaan sa Dios. Ang pagpangamuyo ni Pablo para sa welfare, spiritual welfare sa mga Kristohanon sa Pilipos, para sa kahimayaan kag kadayawan sa Dios. Ang amon pagpangamuyo para sa imo utod, para sa imo abyan, para sa kadayawan kag kahimayaan sa Dios. So matutal, amon pangamuyo. May your love increase more and more in real knowledge of God and His Word, along with wisely applying these truths to life. Kabay pang imo pagigugma, magtubo, magdako pagid sa matuod nga pagkilala sa Dios kag sa apulong nga ginaupdan sang mainalamon nga pag-aplikar sa mga kamatuoran sa imo kabuhi. Ikaduha, ang amon pangamuyo nga ikaw magtubo sa imo nga ikasarang kapabilidad sa paghibalo kung ano ang maayo kag pinakamaayo kag pagkabuhi suno sa mga pinakaimportante God's priorities ang imo kabuhi. Kag ikaw pag sa paghimo sini magdemonstrar sang Christ-like qualities, honesty and integrity, while you and we wait for our Lord's return. And by that, we all, you and I, may be able to demonstrate the reality of the Lord Jesus Christ in our lives through the fruit of righteousness in how we live. Mga kauturan, ang tuyo, so that our God may receive the glory and praise that is due His matchless, wonderful name, para sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan. Amo ini ang pagpangamuyo ni Apostol Pablo, kag amo man ini ang amon
unod ang kaundan sa amon pagpangamuyo para sa imo, para sa inyo, nga amon mga kauturan, nga amon ginapalangga, kag amon ginakahidlawan. Let us pray. Amay namon nga langit nun, salamat gid sa imo pagpakigambal sa amon, paagi sa imo pulong, most particularly sa kaundan sang pagpangamuyo ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon dito sa Pilipos, nga kinahanglanon man namon ipangamuyo sa tagsa-tagsa namon ka mga kauturan, nga hindi namon kaupod hindi namon kaupod sa sining lugar physically, pero kaupod namon sa espiritu. Ining amon utod nga ara nagapangamuyo, kaupod nakon kabay pa nga ini siya magtubo man siya pagigugma sa imo kag sa iban, kabay pa nga magmangin mailalamon sa pagpahayag o kung sa pag-investigate sa mga bagay nga nagadayaw sa imo ngalan, ang mga pinaka-importante sa imo, kag ang mga bagay nga may eternal value, kag masapuan nga ang kada isa sa amon magtubo sa Christ-like qualities of honesty, integrity, kag mapun-an sang mga bungas sang pagkamatarong sa pagpahayag nga kami imo mga matudtuod nga mga kanakan, kag sa pagpahayag sini sa amon makabuhi ang iban makakilala man sa kay Kristo, kag magbaton man sa iya bilang ila personal nga maluluwas kag Ginoo. Kung ari ka sa sini nga aga nagapamati kag ikaw wala pa nakasiguro sang imo kang tanan sa Ginoo, amo ining tinion, amo ining kayunan nga magkilala ka nga ikaw makasasala, kag ikaw bilang makasasala hindi makasarang sa pagluwas sa imo kagalingon, kundi si Kristo Jesus gid lamang. Ikaw bilang makasasala kag ginako nimo, kinanglan mo talikdan, hinulsulan ang imo mga sala, kag magliso ka kadto sa Dios nga nagabutang sa imo pagsalig kay Kristo Jesus gid lamang bilang imo personal kag bugtong nga manluluwas kag Ginoo sang imo kabuhi. Kabay pagpakamayuhon ka sa Dios. Amen. God bless you. God loves you.